Magandang hapon. Magandang hapon. Itutuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa The Prodigal Son series. Alam niyo po ba? Nalabing dalawa yun. Labing dalawa po yun. So ito yung yung listahan para meron kayong idea. Wait lang, kuya. 12 lessons, no? Kuya, wait daw muna. Yan yung 12 lessons. So una, a father and two sons. Pangalawa, acceptance, salvation from rejection. Yan yung tinuro ni Kuya Ray, number 2. Tapos, an undeserving recipient. How to be happy with the father. 7 happiness lessons. Sino nagturo niyan? Ate Dada. Si Ate Dada. So, si Ate Dada yung 7 happiness lessons. Kaya lang wala pa si Ate Dada, so hindi pa siya happy. Andiyan na po. Okay. 7 happiness lessons. So, ang next natin, number 6, the other father. So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. Napakahalaga na makita natin yung iba't ibang focus sa lesson kasi iisa yung text eh. We read the same text but we take different angles and different lessons from the same text. So, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At kami po ay pinagsama-sama mo po muli upang mag-aral po ng iyong salita. Nawa makita po namin ang isa pang anggulo ng text na ito, Panginoon. Matutunan po namin siya at mai-apply po namin sa aming mga buhay. Makita namin kung gaano kahalaga ang mga nasusulat sa Biblia na siyang nagbibigay po ng aral sa amin. At ang aral na to ay mahalagang maunawaan at ma-apply po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy niyo po kaming pagharian. Patuloy niyo po kaming turuan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na siya po nag-aayag ng lahat ng katotohanan tungkol sa iyong anak na si Jesus. Ama namin, inilalaan po namin sa inyo ang buong oras na to ng aming pag-aaral. Gabayan niyo po kami patuloy na turuan. At ang lahat ng ito, O Diyos, pinagkakatiwala po namin sa pangalan lamang po ni Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. So, ang lesson natin, number 6, no? The other father. Okay, lesson number 6 is the Prodigal Son series, the other father. So magbabasa ulit tayo, huwag kayong magsasawa sa pagbabasa. Babasahin ulit natin yung text. Pero sa pagkakataong ito, hindi natin babasahin lahat, no? Kasi ang focus natin ngayon dun sa the other father. Yan yung focus natin. So, hindi natin masyadong bibigyan ng pansin muna yung dalawang anak. No? Magpo-focus muna tayo sa the other father. Actually, merong dalawang father, di ba? Yung una, yung father ng dalawang anak. At pangalawang kinoconsider na father ay yung pinuntahan ng bunsong anak. Ipo-consider natin siyang father. At saka siya yung magiging focus natin ngayon, yung the other father. So basahin natin yung Luke 15:11 to 24. Sino gustong magbasa ng... Actually, hanggang 32 dapat yan eh. So ginawa natin hanggang 24 lang kasi ang focus natin yung other father na. Hindi na natin babasahin yung tungkol sa... Yung kasunod kasi niyan, after ng 24,
yung pangalawang anak na yung panganay. So hindi na natin babasahin yun. So basahin po natin yung Luke 15, 11 to 24. Sino gustong magbasa ng 11 to 5? 15. Si Eunice. 11 to 15 muna. Luke 15, 11 to 15. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mga anak ko. At tinatin nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, itinatindi ng bunso ang kanyang bahay at nagpunta sa bayan ng Bethlehem. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayanan. Nang naubos na ito, nagawa ng matinding pagkakutol sa lupang iyon. Kaya siya ay nagsimula magtulak. Hanggang 50. Namasukan siya. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang magulang. Okay, pakituloy sa 16 to 20. Sino magbabasa? Si Jay. 16 to 20. At hindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanyang pagkain, halos kainin niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang pakoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit kapag-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako marapat-dapat na tawagin anak niyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila at siya'y nagpasya po sa alila. Malayo pa ay matanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding tawa ay patakbo siyang sinalubong niya at sinaliwan. Okay, 21 to 24. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalias. Katayin niyang pinatabang kuya at tayo'y kumain at tuloy. Sapagkat ang anak kong ito ay matay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ngay hindi. Maraming salamat sa pagbasa ng tatlong magkakapatid. Pinakyaw ng magkakapatid. Kasa. Okay. So sabi natin kanina, ang focus natin ay dun sa other father. However, tignan muna natin yung unang father, yung the first father. At i-describe natin kung ano yung katangian ng first father towards the younger son. Ano yung katangian ng father na yun? No? Very loving. Ano yung ginawa nung younger son sa father? Ano yung ginawa niya sa istorya? Yung umpisa. Nag-request siya, no? Huwag mo nang sa lustay, no? So, ni-request niya yung mana. At ano ang naging reaksyon ng father nung hiningi niya yung kanyang mana? Binigay agad, diba? So, yun yung unang pwede nating description. Gave in to the younger son. Nag-gave in kaagad siya. No? Pag hingi ng anak niya, binigay kaagad. Walang tanong-tanong, walang explain, no? Walang kondisyon, binigay niya kaagad. So, bago niya ba binigay, pinagtrabaho niya ba muli anak? Hindi, di ba?
So actually, hindi niya pinagtrabaho, kaya he did not make the younger son work, but gave him everything. Yung everything na yun, hindi everything, ano, kalahati lang. Kasi yung kalahati doon sa panganay. No? So he gave him actually half of the father's yaman. No? Okay? Ano pa ang pwede nating i-describe sa first father? Sige, pumunta na tayo dun sa sinasabi ni ate na nilustay niya. Nilustay niya lahat yung binigay sa kanya ng tatay niya. Mayaman ang tatay. Mayaman ang tatay niya. Pero nagalit ba yung tatay nung nilustay niya? Hindi, di ba? Pinatawad ba siya ng tatay niya? Actually, in a way, parang pinatawad siya pero actually hindi naman talaga, parang hindi pinansin, di ba? He did not even need to forgive his son. Kasi dun sa istorya makikita natin na humihingi ng tawad yung younger son pero parang yun ang tamang term, inedma lang. Inedma lang siya. No? Tapos nung itong younger son na to ay kasunod na istorya, di ba, bumalik na siya sa tatay niya. Ano ang ginawa ng tatay niya sa younger son nung bumalik siya? Sino yung bumubulong na yan? Ano ang ginawa ng tatay niya nung pagbalik ng anak? Niyakap. Ano pa? Hinalikan pa. Ano pa? Okay. So in other words, ano ang ginawa ng tatay sa kanyang anak? Kasi umalis, di ba? Pagbalik, tinanggap at ibinalik. Ibinalik sa dati niyang kalagayan, no? He was restored. The returning son was restored. Tapos, nung ni-restore na siya, ano pa yung ginawa sa kanya ng tatay niya? Pagkatapos nun, ano pang ginawa? Nagpa-party! So, nagkaroon ng feasting, nagkaroon ng ano pa, may music and dancing. Di ba? So, ang ama ay nag-treat sa kanya at nagbigay ng feast at music and dancing. So, yan yung first father. No? Sabi ko nga kanina, ang focus natin ngayon ay yung other father. Hindi natin pag-uusapan muna ngayon yung anak na isa, yung bunso, at saka yung panganay. Ang focus talaga natin ngayon, yung the other father. Sino ba yung the other father? Sa istorya, yung pinagtrabahuan ni bunso. Actually, yung the other father ay siya yung employer. No? In other words, siya yung employer. So, paano natin di-describe yung the other father or yung employer? Anong ginawa sa bunsong anak? Paano niya kinrato ang bunsong anak? Hindi mo na ginutom. Ano yung nauna? Pinagtrabaho, no? Pinagtrabaho at hindi binayaran. So yun yung unang ginawa. He made him work hard but gives him nothing. Kung kukumpara mo sa first father, hindi na pinagtrabaho yung bunsong anak, pero binigyan pa ng kalahating anak. Ito, iba. Pinagtrabaho na, kabaliktaran ng first father, at hindi binigyan. Kabaliktaran ulit, no? Kanina, hindi pinagtrabaho at binigyan ng kalahati. Ngayon, pinagtrabaho na at hindi binigyan. Tapos, ano pa? Walang food, no? At he did not forgive, but
punishes. No? Para siyang pinahirapan. Paano natin nakikita na pinahirapan siya? Dahil hindi siya pinapakain, una hindi siya binigyan ng sweldo, at hindi siya pinapakain. So, lumalabas parang pinarusahan siya. So, katulad nung first father, nung pagbalik ng anak sa first father, ni-restore siya, di ba? Pero itong father na to, anong ginawa sa kanya? He did not restore. Hindi niya ni-restore yung kalagayan ng anak na to. But inflicts more damage. Yun yung kanyang ginawa. So yung unang father, sabi natin kanina, tinrato yung anak niya, pinagpiesta pa. No? Ito naman, anong ginawa? Itong father na to, o itong employer na to. Hindi nagbigay ng treats. Ginutom actually, imbis na treats, threats. No? Threats. Kasi ginutom siya eh. No? Instead, parang tinret siya. Okay? So yun yung other father. So, going back, ang focus natin talaga dito sa other father na to. So nandito na tayo sa conclusion tsaka challenge. Parang ang bilis, no? Pero mahaba to. Mahaba tong conclusion at tsaka yung challenge. So, actually merong ganitong other father para sa challenge natin. May mga father na ganitong type. Puro kabig, no? Puro kabig lang. O kaya puro kuha. No? Sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, merong mga father na ganyan. Diba? Lalo na kapag ang father ay nakapagpaaral na ng anak, nakapagpatapos, nakapagpatrabaho na ng anak. Anong ginagawa ng ganitong klaseng father sa kanyang anak? Gusto niya, it's time to pay back. Parang payback time. So may ganitong klase ng father, kabig lang ng kabig, gets lang ng gets. No? So ano kaya dapat natin gawin sa kanila yung ganitong klaseng father? Yung take lang ng take, gets lang ng gets. Ano sa tingin dapat gawin sa ganitong klase ng other father? Pwede ko pagsabihin. Pwede pagsabihan. Ano pa? Itakwil, tama. Pwede nating itakwil o dapat silang layuan. Layuan na lang natin, no? Kasi, siyempre kapag sa case na nagtatrabaho na halimbawa ako yung anak, so dapat kong itaguyod din yung aking future, di ba? O kung magte-take lang ng magte-take sa akin yung father, kabig lang ng kabig. So parang mahirap para dun sa empleyado, no? Meron ding mga biological father na ganito, although rare naman, no? Yung mga ganyan talagang father. Pero rare naman yan in fairness. Anong dapat natin gawin sa mga ganyang father? Pag lagi tayong kinakabigan. Bukod sa layuan, ano pa? Kasi mga anak hindi rin makatiis actually. Halimbawa ako bilang anak, di rin naman ako makatiis sa magulang ko eh. Binibigyan ko rin. Although hindi naman sila yung kabig ng kabig. Pero, kumbaga yung anak na yung nagpupusa. So anong dapat natin gawin kung tayo yon? Dapat magtira din tayo sa sarili natin. No? Marami kasing mga anak o yung mga kahit na hindi anak, kahit na asawa, halimbawa, pag nasa abroad, di ba? Bigay lahat, walang nakitira doon sa nag-abroad. Di ba? Ganun yung nangyayari. So minsan, kapag ganitong nag-abroad, anak man yan o magulang, pag uwi sa Pilipinas, wala. Kasi walang tinitira sa sarili. So dapat din malaman natin, o matuto tayo na dapat magtira din tayo sa sarili natin. Kung tayo yung kumikita o tayo yung nagtatrabaho. Okay? Meron ding
ganitong other father actually. Political fathers na ganyan. Malapit na eleksyon, di ba? Meron tayo mga political fathers dyan na tumatakbo, nangangampanya, no? Pero naiisip natin, naku, kung itong ano na to, tao na to, kakabigan ko ng kakabig. Or mamumuhunan lang to, gano'n. Di ba? Kapag nakaupo na, alam na this. Di ba? So anong dapat natin gawin sa mga ganyang political father? Ang galing nyo? Boto! Sinabi ng pera, tanggap, pero hindi boto. Huwag! Dapat iboto ang mga ganyang political fathers. Nagbibigay, tanggap. O pag nagbigay daw, tanggap. Pero huwag iboto. Diba? Okay. Meron ding corporate fathers na mapagsamantala. Ano yung corporate fathers? Ito yung mga may-ari ng kumpanya. Diba? Kanina sabi na example natin yung empleyado, diba? Meron yung mga may-ari naman ng kumpanya na nagsasamantala. Anong dapat natin gawin sa kanila kung tayo ang empleyado at yung may-ari ng kumpanya ay mapagsamantala? Ano dapat gawin? Resign! Ano? Sumbong sa board of directors. Isumbong sa board of directors. I-report muna. Ano pa? Then mag-resign na. Mag-resign. Sumbong sa dole. Siguro unti-unti muna. Tulfo. Itulfo. Tama, itulfo. Mag-file ng kaso sa dole. Actually, nangyari sa akin yung experience ko yan. Yung pinaka-last company ko dati, nagdeklara ng bankruptcy. No? So itong mga kasamahan ko, kung parang hindi nila kayang tanggapin na bigla na lang silang mawawalan ng trabaho. Actually, pinatulpo nila. So ito yung sinasabi ni Ate Rebecca. Pinatulpo nila, pero hindi naman ako sumali na doon. Sabi ko, anyari? Wala din. Sigurado. Mas malakas din nangyari. Eh, Kasi pinatulpo siya. file ng bankruptcy. Pinatulpo. Tapos pina-interview sa TV station. Sabi ganito, ganyan. Hintayin nyo na lang, ganyan. Wala din nangyari. Talagang wala. Bankrupt eh. So siguro ang unang dapat gawin sa mga ganyang corporate fathers ay dapat na huwag pasukan. Awol na lang, huwag ng pasukan. Ano pa? Hindi pwede kuya awol. Hindi daw pwede, sabi ng corporate father. Dapat, idoli mo. Idoli mo na. Sige. Huwag awol kasi babaliktad yun eh. Talo ka agad doon. Okay. So dapat, dole muna. Dole. Kaya pag nagpasok ka sa dole, in our law at saka family code, pabor ang labor lagi sa workers, empleyado. Pero, hindi lahat. Hindi lahat. Take it from me. Okay. So dapat na huwag pasukan. Yun yung una. Pangalawa, huwag dapat pag-ubusan ng buhay. pag-ubusan ng buhay. No? Ano ibig sabihin? Kasi meron mga empleyado na magtitiis talaga eh. Naubos na yung buhay niya doon, hindi naman siya pinapasweldo. Diba? Wala talaga promotion. Or walang promotion o whatever. Kung alam mo na maubos na yung buhay mo dyan at hindi ka asenso, huwag na huwag. Yung ginagawa lahat. Lalo na yung mga batang empleyado, marami pa silang panahon para makakita ng magandang employer. Huwag pag-ubusan ng buhay. Ano yan? Doon sa mga ideal na employee. Oo. Kaya lang ngayon, Ay, sa panahon ngayon, iba bakit na. po? Iba na. Ang mga empleyado ngayon, konting kibot lipat na. Okay, next. Meron ding mga ganitong relatives, friends, and companions.
parang other father din siya o meron din siyang mga ginagawa, halimbawa relative mo, take lang din ng take sa'yo o friends mo, no? Sama lang ng sama sa'yo kapag meron ka, pag wala ka na, hindi na kayo friends. Di ba meron ganon? Yeah, unfriend ka na. Oo. Kaya friend ka na o kaya ibablock ka na, whatever. So, meron tayong dyan supporting verse. Proverbs 18:24. Anong sabi dyan? One who was unreliable friend soon comes to ruin. No, kapag ang friend mo unreliable o one-sided lang yung friend mo, hindi marunong makiramay kapag kailangan mo. So, siguro yan yung mga klase ng mga friends and relatives or companions parang katulad ng ugali ng the other father. So, ano ang dapat gawin sa mga ganitong klase ng fathers? O anong pwede natin sabihin sa kanila? Ang pwede natin masabi? Umaabuso ka na, ha? Yeah. Makausap ko na o ano pa? Sobra ka na. Gigigil ako sa'yo. Nanggigigil ako sa'yo. Actually, they are worthless. Hindi sila, wala silang halaga. No? Pag ganyan yung mga kaibigan o relatives mo. So ano ang lesson na naitutulong sa atin yan? Itong ating mga pinag-uusap. Hindi mo magmatyag sa mga tao kasama mo o sa pamilya. Okay. So siguro, tignan natin ang mga lesson na do not sa mga other fathers na pinag-usapan natin. Una, do not work for people who give you nothing. No? So kung magtatrabaho ka sa tao na wala namang binibigay sa'yo, wag na wag. No? Kasi ito na, lesson na to sa atin eh. So do not work for people who give you nothing. Ano pa? Do not make people work for you when they do not produce anything. No? Yung una, empleyado, do not, pag empleyado ka, at di ka naman binibigyan, wag kang magtrabaho sa kanila, sa employer mo. Yung pangalawa, employer naman to. Para balance, di ba? Yung employer, kapag ang kinukuha ng tao ay hindi naman nagpo-produce, sweldo lang ng sweldo, walang production, do not hire them. No? O kaya tanggalin mo sila sa workforce mo. Kasi hindi sila nakakatulong sa'yo bilang empleyado. Therefore, ang kunin mo ay invest in people who give you no do not invest pala. Do not invest in people who give you no income o no interest. So kung employer ka, huwag kang mag-invest sa ganyang klase ng mga tao. No? Yan. So sa Matthew, May katanungan dito. may katanungan ba dyan, Mr. Generate pa eh. Kahit ka mag-anak. Oo nga, kahit ka mag-anak, pero hindi naman sa'yo nagbibigay ng income o interest sa company mo, Pag-stress ang binibigay. pag-stress ang binibigay, Stress din ba? tanggalin na lang. Applicable ba dyan? Love na lang? Hindi. Hindi. Another chance. No chance at all. Okay, Matthew 25, 26 to 29. Makaka-relate tayo dito. Basahin nga, sinong gusto magbasa? His master replied, "You lazy servant. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I will have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them."
Ano ang nakikita niyo sa mga verses niya? Binang. Napapansin niyo ba si Pastor Ed kapag nagbibigay ng example, halimbawa, may ipapagawa siya. Kanino niya ipapagawa? Doon sa walang ginagawa o doon sa maraming ginagawa? Maraming ginagawa. Sa maraming ginagawa, no? Kasi proven na yun eh. Yung maraming ginagawa, kaya niya mag-output o mag-produce. Diba? Yung walang ginagawa, ay, walang gagawin yun. No? Parang ganito din itong sinasabi dito. So, Mahilig sa weight yun. Kung sino yung meron, Mas nagkakaroon. mas nagkakaroon pa, no? Mas nawawalan pa. Kuya, So, yung yes. mahilig sa weight, yung mahilig sa weight, hindi Oo, dapat. Hindi dapat, di ba? Oo. Wait lang. Oo. Yan ang mga ano ngayon, vocabulary ng mga bata, no? Gusto nga yan sa mga bahay yan. Uso, no? Sabihin eh, pandemic ko yan. Ano ba yun, G? Iwas po siya. Halimbawa, sinabi mo dun sa anak, Kunin mo na. Wait lang po. ilagay mo nga yung plato dun sa pamanggalan. Wait lang. Wait lang. Galit pa yun eh. Galit pa. Wait lang ha, ginagawa ko. Okay, so ano na tayo? Challenge. So, ang challenge natin ay ito, no? Kanino dapat lumaya? Kanino dapat lumayo? Kanino dapat tumigil magpaalipin for nothing? So, kanino dapat tayo lumaya, lumayo, tumigil, magpaalipin? Dun sa second father, di ba? O dun sa the other father na tinake up natin, no? So yung other father yung dapat natin talagang, o yung characteristic ng other father, ang dapat nating layuan. O maging malaya, maging free tayo. No? Ngayon, ang isang challenge, could there be that other father in us? Sa atin, sa sarili natin, yung characteristic ng the other father, meron kaya nun sa atin? Kung ating susuriin ang ating mga sarili, meron kaya? Siguro wala, pero suriin din natin yung sarili natin para hindi tayo maging. Kasi nakita naman natin eh, sa lesson na to, nilalayuan yung the other father. O tinatakasan o hindi na isinasali sa kanyang circle yung the other father. So kung susuriin natin ang sarili natin at lalabas yung characteristic natin yung the other father, expect na lalayon tayo ng mga tao, mga kakilala natin, mga kaibigan natin. So hindi dapat tayo maging katulad nitong the other father. Kasi pwede rin you are getting everything from people and giving them nothing in return. No? Maraming ganitong mga tao. Get lang ng get. No? So wala silang ibinibigay sa kaibigan o kakilala o employer man yan o empleyado ka man. So ito yung ating dapat isabuhay. I mean, maging aware tayo sa characteristic nitong the other father. So yan yung ating lesson for today. Any addition? Ang iksi. Ang iksi no, ate. Galing ano ha? Ilang page yan? Di ba? Yung sa prodigal son, yung second father, parang hindi na ituturo, Oo. nai-ignore. Oo. So dito nakafocus tayo sa second Parang part. hindi napapansin. Yes. Pero meron pa lang siyang aral yung other father.
Actually, maganda yung ginawa ni Pastor. Hinimay niya lahat ng characters doon sa Prodigal Son. Yes. Kasi yung father kasi talaga, ano yun ipinakikilala. At pati yung other father, ipinakilala. Para makapag-decide whom yung father na inaano natin. So, any questions sa lesson 6? So, kung ating babalikan ito, ilista ko yung lahat ng lesson. Lesson 6, the other father, di ba? So, meron pa tayong 6 na natitira. Lesson 7, the other lost son naman. Yes. Ngayon, kung sino ang nakasign dyan, I don't know. Kailangan pa bang i-memorize siya? So yan po yung ating 12 lessons, the Prodigal Son series. Nakaka-anim na tayo, so meron pa tayong 6 na natitira. Any question? The other father? So yan yung ating paghihimay-himay from the same text. Iba-iba lang yung focus, iba-iba yung ating Kuya, napapanahon yung sa political father. oo nga. So dapat mag-isip. Wag palaso sa social media. Dapat balance ang pag-analyze natin para hindi tayo magkamali. Kasi if we notice sa mga nakaraan, talagang masyadong nalason at hanggang ngayon lason na lason ng social media na nakakalimutan. At lagi ko sinasabi, kung mahal mo ang bayan, una mo siyang mahalin. Una ang Diyos, bayan at tao. Kahit kamag-anak mo pa yan, dapat bayan muna. Kung gusto nating umunlad ang bayan na to, dapat yung mga political fathers na iboboto natin ay yung mahal ang bayan. Hindi yung tao. Sino kaya yun? Marami, kaya lang bulag tayo sa... sad to say, marami naman. Bumutante niya. Hindi. Napapalason sa social media. Kaya nga bumutante. Ayokong gamitin yung bubutante. Pero di ka ba naman? Basta, lagi niyong na dapat mahal yung bayan. He knows or she knows where to stand kapag may conflict. Up to the point, yung hindi kaya magsakripisyo ng sarili para sa bayan, alam niyo na kung anong klaseng father yun. Basta't hindi marunong magsakripisyo para sa bayan, mahirap yan. Yes. So kung wala ng question, let us close in prayer. Maraming Diyos, maraming salamat po sa inyong pagtuturo sa amin. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na siya po nagkakayak ng aral sa amin about the other Father, Panginoon. Salamat po sa mga aral na aming nakita. Nawa hindi po kami tumulan sa other Father na to. Iwasan po namin ang mga ganitong klase ng mga Father na nagre-represent sa the other Father, Panginoon. Turuan niyo po kami na lumayo at wag magpagamit sa mga the other father na to, Panginoon. Gawin niyo po kami vigilant lagi sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging maingat sa aming mga ginagawa, Panginoon. Lalong-lalo na po sa araw-araw na pagharap namin sa mga tao at wag po namin magaya ang the other father, Panginoon. Nawa ang aming pagmamahal sa kapwa ay maging makita na may katotohanan na ang aming pag-ibig sa kapwa ay galing lamang sa inyo, Panginoon. At ito ay maihayag namin ng buong katotohanan, Panginoon. Nawa maging mapagmahal kami katulad ng pagmamahal ng Panginoong Yesus sa amin. At patuloy kaming maging iglesia na ang batas ay ang pagmamahal lamang. Ang lahat po ng ito, O Diyos, itinataas namin, pinasasalamat sa pangalan lamang po ni Jesus na aming Diyos.
at aming tagapagligtas. Amen.